Yon, yes, hello. So, kamusta po kayong lahat? Yon, kamusta po? Kamusta? Kamusta? Wait lang, isin natin to. Okay, yon. Wait, hindi mali pala. Yan, mali pa rin pala. Okay, wait lang. Yon, lang yan. So, yun. Okay, wait lang Yon, okay na, okay na. Okay. Yon, so bati muna tayo. So, magandang tanghali po sa inyong lahat. So, syempre, ako po si Takeru Miyamoto at ako po ang inyong host ngayon dito sa Birahan PH, no? So, so hello po kay Aurelian Dena. Hello po kay Ninita Umali, kay Mr. X, okay, kay si pa ba? Si Odie Lennon. Hello po, Sir Odie Lennon. Okay? Tsaka sa sa mga early birds natin dito, no? Si Viola. Okay? So yan, marami yan. Okay. Si Maria Teresa. Oh, yan. So, so magandang tanghali po sa inyong lahat. So sana po tayo po ay nakapananghalian na. At syempre, nandiyan na, no? Kakagising ko na naman. Alam nyo, kakagising ko na po talaga, oo. Kaya, pero kumain na ako, tsaka nag-toothbrush na ako, Hindi naman ako, ay pakagising, salang kagad, di naman ganun, oo. So, hello po kay Ador Birador, hello po. Okay. Si Richang Rins, hello po. Yan. Si Jenaline Arsenas, okay. So, okay, so start na po tayo. Maganda po yung pag-uusapan ngayon natin dito, no? Pero, by the way, ano ba? So, may rally pala sa sa November 30. So, pag-usapan natin yung rally, si Cheese, si Sandro, oo nga pala, at saka si pa ba? Basta marami dyan. Yan, so, kamusta po mga kababayan, no? So, syempre, no, sa hindi pa po nakapag-follow po dito sa Birador PH, syempre, pa-subscribe na rin po. At syempre, may channel din po ako. Pinopromote ko rin po. So, hindi pa po naka-follow, tsaka naka-subscribe din po sa channel ko. So, pa-subscribe na rin po, no? Okay. So, bukas edition ng ICC's interim release. Oo nga pala, no? Bukas nga pala na televised ata yun. Oo, buong mundo. Oo. So, kamusta ka na? Okay naman po ako. Okay naman sa ngayon. Medyo nakatulog ako ng mahaba. Oo. So, kasi ni-insomnia ako, di ba? So, sana ma-denied. Interim release yun, di ba? Tsaka telebase po yun. Pagkatapos ng interim release, ang kasunod ng ata nun, confirmation of charges natin kasunod. So, maghintay na naman siguro tayo ng mga ilang months pa, di ba? Ewan ko lang, no? So, ang nangyayari kasi dito sa kaso ni Digong, parang delaying tactics na lang po nila to, Oo. Pero by the way, no, alam nyo, ang nakakatawa kasi dito, ito madaanan lang din natin to, no? Ang nakakatawa kasi dito, alam naman po natin na sobrang fake news po ng mga Duterte camp, di ba? Sila yung ito yung grupo ng mga fake news Pero mga kababayan, pati rin pala itong sila Kaufman, nabiktima rin po ng mga sariling fake news ng mga DDS. Ganyan po kabobo itong mga buwaka ng inang mga DDS na to mga kababayan. Diba? So nakikita rin kasi ito ng ICC na pati yung pag-threaten, di ba? Di ba nung pinagbabantaan ng mga DDS, itong mga judge nga po ng ICC, ayun po, recorded po yun. Alam po ng mga yan. Alam po ng judge ng ICC yan. Pati yung palagi sinasabi po ng mga Duterte follower na si Duterte ay uuwi na daw si Digong ay nasa China na daw. Nakikita po ng mga ng ICC yan. Ganyan po sila kabobo. Sobrang bobo po talaga ng mga DDS. So hindi nila alam na ginagawa nilang fake news na ganyan nga, nasisiraan yung mga judges ng ICC na palagi nila sinasabi na si Digong ay nasa China, si Digong ay nakalaya na, nakaka-apekto po yun sa kaso ni Digong. Di ba? Kaya talagang malamang kasama yan sa mga kino-consider ng mga judge sa kanilang desisyon regarding nga po dito sa interim release. At at ang nakakatawa pa dito mga kababayan, ako iniisip ko kung ako DDS, anong benepisyo nung pagkakalat ng fake news na gagawa pa sila ng video, di ba, na si Tatay Digong uuwi na.
Di ba? Anong benepisyo nun? So ano yan, parang niloloko lang nila sarili nila. Ganun, di ba? Niloloko lang po nila yung sarili nila. So ganyan lang po talaga yung yung mentality po ng mga DDS. Lolokohin lang po yung sarili nila para matuwa sila. Pagkatapos, pag nabisto nga po yung fake news nila, tatalon lang sila sa isang issue. Parang yung fake news, ay wala na yan, okay na yan. Talon ulit tayo ng bagong fake news. Parang ganun yung mga yan. Samantalang ito, yung mga PBBM vlogger, mga kababayan, kami po talaga, iwas na iwas kami sa fake news. Bago kami makapag-content, dapat alam namin yung sinasabi namin. Kasi minsan po talaga, matatalino po talaga yung mga viewer natin. Na kapag kami pa nagkakamali, sinisita po kami. Yung mga didas, mga kababayan, kahit lokohin mo yan ayun nga gusto nila, niloloko sila Hindi ko talaga makuha yung point, no? Kung bakit gano'n, no? Kung bakit nila binabanggit palagi na lalaya na si Digong na hindi naman totoo. Ano kayang benepisyo nun? O, di ba? Kaya ako. So, ilo po kay, Susan Lar Santos, kay Tamura, kay Viola, kay, yan, so, yan, okay na. So, start kagad tayo, no? So, thank you mga kababayan, no? Okay, sino ba? Okay, pag-usapan natin yung unang topic natin. May senador nga naniniwala sa fake news. Oo nga, si Robin. Tanga, no? Tanga ni Robin. Topic ko kaya mamaya yan sa channel ko. Nga luma na kasi, no? Paglipasan na yung topic, dapat kagabi. Nakatulog ako Oh. So, Ador Birador. Okay, si Brenda Barton. Nandito rin po si Brenda Barton. Oh. Kita ko, Chris Ulo kay Mike. Talaga? Nakalive ba si Mike ngayon? Tinan ko nga, nakalive ba si Mike? Nakalive pala si Mike, oo. Mga Antay Romualdez. Okay. Excuse me. Yan. So, start na po tayo, no? Pag-usapan natin to, no? Okay, game. Yan. Tuluyan na saan na yan na Tony Claire si Boy Mukbang. Oo nga, no? Kasi, hindi, ang problema kasi dito, no? Ang problema kasi, yun session ng Senado yun So, pag ganyan pong merong hearing sa Senado, meron silang immunity. O kaya mahirap makasuhan yan si Robin Padilla. Merong immunity po kasi yung mga senador kapag meron silang hearing. So, nangyari po yung pagbanggit nga po ni Robin Padilla, kay Claire Castro dun nga po sa peking video na yon, hearing ng Senado yon. Alam mo, bobo talaga yan, no? Bobo talaga yan si Robin Padilla. Hindi niya ba nakita ko sino yung mga pangalan na nandun, no? Andun si Tagabukid. Nandun si ano ba pangalan isa doon? Tagabukid siya si Rosalinda. Puta, mga DDS yun Sa kampo nila yun Tapos tatanungin nila si Claire. Di ba? Tawa nga ako sa mga nilaglag yung sarili. Akala ko nung una, ito nakita ko na yon. Siguro nung isang araw ko pa nakita yung video na yon. Akala ko nung una edited. Sabi ko, ganyan bakit nga si Robin? Puta, yung pala, totoo pala yung ginawa niya pala yun. Kaya nga hindi ko na content yun sa channel ko Sabi ko, parang edited naman to. Kasi duman sa wall ko Parang edited. Sabi ko, yung pala, totoo pala yun. Di ba? So, sa lahat ng si Robin yun, pinakatanga. Akin na nangangati na naman ako, busy na yan. Taas ng post ko kasi. Okay. So, yun mga kababayan, no? So, ngayon po, pag-usapan ngayon natin itong bagong revelasyon nga po ni Harry Roque. So, ngayon, mga kabirahan, no? Malinaw na po talaga ngayon kung ano ba yung totoo nangyari kay Harry Roque. Denied po talaga yung kanyang petition for asylum sa Netherlands, kaya nga po siya nililipat sa Austria. So sa paglipat niya nga po sa Austria, meron itong mga Austrian police na mag-escort sa kanya. So malinaw dito na siya po ay deported. Deported po siya. Ang ginagawa lang po ni Harry Roque para hindi masyadong mapahiya, sinusugar coat niya lang po yung mga nangyari. Oo.
So in the first place mga kababayan, no, ito yung gustong pakita sa inyo eh. Harry Roque pala muna tayo. Harry Roque pala muna. Maya na pala yan. Oo. Ito yung ano eh. Ito yung mga pictures nga po na dun po sa video no na siya po ay bumaba ng eroplano. So makita naman natin dito no na ang dami nga pong niyang mga dalang mga bagahe. So ibig sabihin nun, bit-bit niya po lahat. Noon lahat ng gamit niya from Netherlands papuntang Austria. So ngayon, ang tanong ngayon dito, yan no, itong dami, talagang ano, no? Buong gamit to. Oo. Puta malamang baho nito, no? Siguro baho ng maleta na yan, no? Puta, baka may kaning baboy pa siguro dyan sa loob. Alam mo yung kung bakit siya pinababa? Oo. Nakitaan po kasi ng kaning baboy yung ano, yung maleta. Hindi, joke. Hindi, kaya po siya pinababa mga kababayan ng aeroplano. Ginamit niya po kasi yung pinagbabawal na technique at naging effective naman. Ito nga po yung medical conditions. No, galing talaga, no? Sobrang demokrasya rin pala sa ano, sa Europe, no? Oh, ayun na, di ba? So ngayon, tinan nyo to. Okay. Ano ba tayo? Yan. Nag-iyak-iyak pa sila ba? Oh, actually, ganyan ba yung hindi nahuli? Yung yayakapin ka ng mga bobong mga DDS. Tapos nag-iiyakan pa kayo, ayun ba hindi nahuli? Oh. So, malinaw mga babae, deported po siya. Deported. Oh. So, alam ko ano, kahapon kagabi na pinapanood ko na itong video na to. Pero tinan nyo, para makuha natin yung point talaga, mas malinaw po yung kopya. Ito, panoorin nyo to Tinan nyo to. Kasi maghintay sa inyo. Yan yung mga bobong mga DDS, yan, tuwan-tuwa po sila doon. Oh, tuwan-tuwa na umiiyak kasi nga daw bumalik si Harry Roque from the aeroplano. Sir, where are you? Where is he? Gate 8? Saan bumaba siya? Bumaba siya siguro. Grabe pagkapanati ko talaga ng mga DDS, no? Sobrang pagkapanati ko talaga ng mga to. Oo. Hindi na talaga na gano'n. Saan? Bagyan namin. Ayun! Sir! Ayan, tonto ay. Okay! Baboy! Sir! Welcome back! Ang bilis ng travel mo! Ano? Uy, kaning baboy. Thank you. How are you? No worries. Pero dami mo nang gamit ngayon, sir. Ayan, lahat pala to. Mga kababayan, tandaan nyo, sabi ni Harry Roque, wala, hindi po ako hinuli. Hindi po ako hinuli. Oh, hindi. Oh. Five pala, 6 nandito na kami sa pinasakay na siya sa airplane. Pero last minute, mga 5 minutes before yung flight kinabas. Diba? Grabe, no? Oh. So, okay na, kwenta yan. So, ngayon, mga kababayan, no? Okay na. Okay, so,